So ngayon mga kaibigan, starring Joseph Barriaga para po sa Meralco Update. Good morning, Paring Joe. Good morning. Hi. Paring Ted, magandang umaga sa'yo at gayon sa inyo mga training. Magandang umaga. Mukhang you're also under the weather, ha? Medyo masama lang ang boses natin, Paring Ted. Marami tayong ganyan. Okay, ito lang, ano? Ito lang pinag-usin natin kanina na itong kaso ng Sherman Mobile na naghatod ng kanilang kuryente, pinakamataas na pressure at that time, yung 62 per kilowatt hour. Linawin ko lang, Paring Ted. Unang-una ko, kami, we actually contract with the PMO para hindi kami magkaroon ng malaking exposure sa WSM. Kasi nga, nung nakita na namin magkakaroon ng kahirapan sa supply, gawa nga ng maraming planta ang maaaring naka-scheduled maintenance, no? We do it best enter into a contract din para less yung aming exposure. Ngayon ang sinasabi, we respect yun sa mga nagko-comment sa ngayon, pagkamat ito ay subject ng kaso sa Korte Suprema. Hindi yan maaaring influensya ng malaki ng una sa price Paring Ted. Hindi influensya sa prices for this month. Dahilan sa yung number of trading hours saan sumakit po ito o its cohesion offer. Tignan natin in terms of the volume, almost 1,500 trading hours po yung naging total ng 2 months. Wala lang akong discuss ngayon, Paring Ted. Pero itong PMO, nung ito yung offer, siguro hindi ito lalampas ng 30 po. Hindi yung kamali ng 30 trading hours. So kung isang ko na at yun, sa kabuuan na halos 1,500 trading hours over the 2 months, this would account that it cheated or influence the price. Pangalawa, meron kong sinasabi rin na magkaroon ng profit yung mahal ko sa pag-trade sa weapon. Hindi yun Paring Ted, no? For the simple reason na kami ay buyer sa market. Hindi mo kami binabayaran ng PNC for power that is sold in the market. Kami po yung sinisingil. So yun yung lininaw ho namin. At the end of the day, ang sumatakal ho nitong lahat ng ito is yung presyo ng Western kaya ako tumaas dahilan ko sa nagkaroon ho talaga ng tightness of supply in terms of the plants that have been supplying Meralco. Normally, yung exposure ho namin sa Western kung siya nagkakamali Paring Ted. Before itong nangyari itong shutdown ng Malampaya at yung unscheduled force at extend outages sa mga planta ay nasa 5% lang. Kaya lang nga tumaas nung November to China dahil lang ako sa supply situation natin. Oo. Pero hindi ba sa WSM, parang ang kalakaran dyan kung sino yung may pinakamataas? Sino ang mamamayani sa particular trading hour na yon? That's right, Paring Ted. And, tama ho yun. In fact, siyempre ho yung Western Pacific, matakbo ho yan. Every hour ho yung trading hour niyan. Kung ano ho yung pinakamataas na offer at the time, yun ho yung tinatawag na clearing price. It will be to everybody who trades during that certain hour. Okay. So, kung nag-offer itong Therma Mobile na ito ng 62 pesos per kilowatt hour, noong oras, particular na oras na yun, yun yung naging presyo ng lahat ng mga nag-trade dun. Tama yun, Paring Ted. Okay. So, ano ang effect nun? Anong effect nun sa kabuuan na ng, kasi kung nakuha mo, parang ganito yan, correct niya, Paring John, kung mali ang pagkana nila. Kung sa isang produkto, 90% ang presyo ay piso. Okay. Piso. Alright. Ngayon, kailangan para makompleto mo ang iyong paggagamit and distribusyente. Para makompleto mo, kailangan mo ng 100%. So 90% lang ang iyong supply.
So, kailangan mo ng 10%. Yung 10% na ito, kukuha ka sa kinagurian po na ang tawag ay WSM. Okay. Tama ko. So, yung 10% na yun, kung nakuha mo ng piso yung 90%, sa WSM, dahil nga sa alakaran na kung sino pinakamataas sa oras na yun, si Amor Miami, sa trading na yun, so, nakuha mo yung piso, sa WSM, nag-trade sila ng 10 piso. So, hindi pa malaki ang epekto ng presyo ibinigay ng Central Mobile para punuan yung kulang yung 10%. During that particular hour, parang Ted, kasi meron yung sinatawag sa WSM na must offer rule. So, yung available capacity mo, para hindi ka mag-dispatch during the sinatawag na off-peak hours, normally, ang i-offer mo yung highest allowable price para hindi ka mag-dispatch. So, during peak hours, yung capacity mo, i-offer mo at marginal cost to ensure dispatch. Ngayon, ang nangyari kasi, as there was excessively enough capacity in the system based on the information na available, few imports that have been dispatched during off-peak hours. Pero having said that, again, babalik ko sa something ko parang said, these natin should not have registered doon sa website ng December at December. Kasi, tignan na natin yung kabuuan na total trading hours sa stock market na almost 1,500 trading hours. Ang tumakbo lang po itong it's clear that around, siguro hindi lalampas ng 15 beses, parang said. Yung kabuang impact nun will not really have significant impact per se doon sa kabuuan na total price sa West during that period of time. So yun, siguro ipapakita natin sa proper venue at we will provide a position on that. Kasi medyo nagkakaroon nga ng confusion doon sa information na yun. In the first place, parang Ted, nung binasa ko nga yan sa payag ang binasa yan eh. Merong sinasay sa dokumento. Wala ko kaming hawak na dokumento na binabanggit silang yun eh. At hindi guys at so let's I be bordering on disability. Ang aking lang kung kapalatang mensahe, hindi ko talaga ito impact sa kasuan ng total trading price of Western as a whole. Kung ito ba nasa-impact, mas malaki pa sa peso. Yes, definitely. Definitely pa rin Ted, kasi ko nga, hindi, alam ko, I may be wrong, pero hindi ito lalampas nung 30 trading hours. Pero kung titingnan mo, yung 30 trading hours, buong picture na halos 1,500 trading hours over the 2-month period. Sa sunanaw ko, hindi talaga ito magiging ganun kalaki. Mga kamamilya, napaka-technical ang usapin na ito, no? At dito talaga kailangan po ng mga experto, at mga accountants, no? Para ho talaga bilang-bilangin ito at kwentahin po ito. Kaya ho, ito nga, at ito na ho yung magandang pagkataon para mapakinggan po ang lahat dito ho sa oral arguments na ito. At the same time, yung paghaharap po nila ng kanya-kanya pang mga argumento at depensa o pagwanag. Okay, last week na lamang doon, no? Ito binabanggit na nakakapo daw ngayon sa 5 pesos and 67 centavos per kilowatt hour ang sinil sa kuryente ng Meralco, PRO. Alright. Sabi ho, mas mababa daw ang average dapat ang generation charge ngayong mga panahong ito. Tama ba itong take na ito, Joe? Unang-una, parang Ted, tulad nga nung binanggit namin, yung talaga ng generation charge sa December, masasabi natin na sa Enero ay para sa generation siya. Kaya iba yung nag-isipin natin kasi unang-una nagkaroon nga ng shutdown yung pipeline, so yung natural gas hindi nakapagbuga at hindi nakapag-provide ng fuel kung sa dalawang malalaking planta na gumagamit na natural gas. Sila tumatahal na fuel. Ngayon, meron din mga planta na hindi siya nakapagpapit dahil nagkaroon ng biglaan na unscheduled port outages. Kaya naman na maintenance shutdown, na-extend yung kanyang duration ng outage. So, kumbaga para talagang aberration itong nangyaring sitwasyon ng December at January in particular.
Pero since nakabalik na itong pipeline nag-supply na ito ng power, ng fuel dun sa tatlong malalaking planta, tapos marami na rin plantang on stream sa ngayon, so yung price for rate to go up wala na. In fact, back sa namin, by the time Brady Billies come out, maaaring meron ng reduction or stabilize na yung rate natin. So, napanood ko rin yung story ni Alvin. That's right. On the average, kasi ating tension, susumahin natin, ginamit ko yung January to November, talagang naging slower in terms of the average generation cost. Okay, sige. So, yun nga, hintayin natin sa pupunta itong kaso ito. Sa talagang huling punto, John, no? Hindi ba, kasi nga itong mga, maliban doon sa mga bigla ang shutdown, o paralysis ng mga planta, hindi ba talagang itong mga scheduled shutdown ito ng malampayag na facilities? Hindi ba talagang ng Meralco long before pa? At kaya dapat, alam ko na, dapat nakapag-control ka na sa Canada silang pang-supplier para hindi ka na umasa sa website na baka tagain tayo doon? Yan nga ginawa natin sa rin, Ted. Talagang ang system na ito, pinagandaan natin. In fact, siglag na din natin yung iba-ibang stakeholders sa industriya. Sinabi natin na really ko significant increase dun sa cost ng power, particularly sa generation side. That's why we entered into an agreement with CMO para nga hindi tayo ma-expose ng fraud o masyado sa stock market. And naghanap tayo din ng isang maaaring mag-supply sa ating paring period of time. Hindi na tayo ma-supplyan noong mga ating mga nilapitan. At yung ating supply agreement sa Sagarin, yung supply sa atin, ang hindi lang talaga natin siyempre paring makikita, yung source o yung biglaan, yung unscheduled shutdown sa supply. Kung siguro hindi nangyari yun, yung mga shutdowns sa sabay-sabay na yun, hindi tayo umabot sa situation na yun. Okay, sige. Pero, ganito, no? Sorry, talagang bagamat ito'y komplikado, talagang inuunawa, no? Sa simple lamang na kaisipan, okay, 90% kamo ang kinukuha, more or less, 90% ang kinukuha nyo sa mga contractual, di ba? Okay, contractual suppliers ninyo. Yung power supply agreement pa rin siya sa independent power producers. Bakit may 10% pa? Bakit hindi nyo kunin ng buo yung 100% at hindi na kayo lumaro dyan sa West na yan na kayong lumalabas na may mga ganyang mga aligasyon? Kasi in the past, parang said, ang exposure natin sa Western, mga nasa on the average 5%. So maayos naman yun at the time na 5% yung exposure natin dahil yung 95%, yun na yung kaya natin kaya di na makuha eh. So much as we want to get more hanggang yun yung kaya ng supply, no? Ang nagkataon lang, so itong ang November at December supply month, kasi siya nga yung sitwasyon, it's actually it's an aberration, no? So normally hindi naman tayo na-expose ng ganun kalaki sa stock market. So kumbaga, kung merong kumpanya, kumbaga, pag pinagsama-sama ang mga pagkukunan ninyo, tapos sa pangangailangan nyo, kaya kayo obligado kumuha sa West, gano'n ba yun? In a way, parang said, yes. Kasi, siyempre, hindi ka rin naman po pwedeng sumasok sa kontrata na magiging disadvantages naman para sa consumers. Kung for example, yung mga certificate solutions or yung mataas capacity fees, no? Siyempre, kailangan yung mo din yan eh. Hindi so that the contract is concerned. Okay, sige. So, thank you, Joe, sa inyong panahon at yung papaliwanag. Talagang, alam mo, kailangan mo naman vitamins ko, ha? Kasi mga bukas, marami ka pang paliwanag dito at ngayon talaga importante ang focus. Importante may focus. Marised, maraming salamat sa pagkakataon makipagpaliwanag. Alam mo, malaki ang pagkakalamat ko sa iyo kasi dito nagkakaroon nga ng halo-halo at nakakalit yung informasyon dito at least paano sana napaliwanag ko. Okay. Salamat. Thank you.
Mga kaibigan, inuubo na. Sinisipon-sipon na. Si Josel Daliaga ng Meralco. Alright. Ganito na ho mga kaibigan, ha? Ito lang po, no? Napaka-komplikado at technical na usapin po itong mga presyuhan sa kuryente. Ang gulo-gulo. Opo. Sa komplikado at technical na mga bagay na yan, kaya nga po, meron pong tawagin na Energy Regulatory Commission. Mapag-uusapan na ito ng komisyon, magkakaroon po ng deliberasyon. Hopefully, magkaroon na rin po ng resolution. Kaya ang problema ho natin, konsolusyon. Ang ibinibigay sa ating nasyon. At alam nyo, malaking ano to, ha? Malaking bago po dito ang magiging desisyon tungkol sa komisyon. Magkakaroon ng investigasyon at hindi naman kami magdidesisyon ng elektrifikasyon sa ating nasyon. Opo. Kasi nga, kaya nga, regulatory commission eh. Opo. Itong Electric Power Industry Reform Act na ito, uulitin po natin, dinisenyo ito para sa kapakanan ng consumers at nung ito po ay ito po isineself-stock pa lang ng mga nagsusulong nito. Ang kanilang katsiran mga kaibigan sa segmento, ito ang pagpapaba sa singil sa kuryente. Parang oil deregulation mo lang. Anyways, yung mga po, no, itong fencing ito, palagay ko talagang panahon na rin, no? Para kaalaman talaga. Itong fencing ito, ginagawa trabaho nila. Dapat talaga ang unang nakatunog dyan eh. Opo. I remember before, meron yatang kaso ang PNP noong 2009, I think, no? Na may nanisip sila na pagkabahan sa merkado. At may finding sila. Ang siste, nung dating sa komisyon, at nagkaroon ng federasyon, nagkaroon ng regulation. Nagka-areglo. Alam mo natin, ha? Opo. Wala po sa kasaysayan ng Tenchi at Wesem na talaga pong nabataan natin na sino ba yung galing na nagkakonsabahan na kayo dyan eh. Kaya ito ho ang pinaka-maganda hong chance itong usapin na ito ngayon para ho lumabas talaga ang ito naman po tayo katotohanan. Para lumabas po talaga ang katotohanan. Mahirap ang kwento niyan, ha? Kinakailangan mo ng mga mahuhusay at mga eksperto. Ito po. Opo.